Magandang araw mga kamanwa recap. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento ni Yoon Cheon, ay huwag po sana natin kalimutan mag-subscribe at mag-like upang patuloy pa po natin masubaybayan ang kwento ng Nanomachin. At sa pagpapatuloy ng kwento ay makikita natin ang ilang mag-aaral na nakapasa sa unang pagsubok at sila ay nabigyan ng bronze token upang kilalanin sila bilang isang lower rank ng academy. At sa susunod na 4 na taon ay magsasanay sila bilang isang kadete sa loob ng Demonic Academy. Pinapaalalahanan din sila na sa loob ng akademya ay hindi sila pinapahintulutan sumagot ng yes and no at tanging mado lang ang isasagot ng lahat. Ito ay ang Flame Lord na nakatayo sa harap ng maraming mga mag-aaral at dagdag pa nito kung nauunawaan ba raw ng mga bata ang kanyang mga sinabi na mabilis naman sinagot ng mga mag-aaral. Mado. Habang makikita sa mukha ng Flame Lord ang kasiyahan ay iminungkahi nito sa lahat na magbuo ang mga ito ng isang grupo. At sa kabilang banda naman ay makikita natin ang isang tray ng mga gamot kung saan ay makikita natin ang batang Panginoon na si Yoon Cheon at ang doktor nito na si Baek Jong-myung. Nakangiting nagpakilala ang doktor sa batang Panginoon at ipinabatid dito na siya si Dr. Baek Jong-myung at habang nakaupong sinusuri nito ang batang Panginoon ay tinanong ito ng ating bida tungkol sa kalagayan ng kanyang katawan. Humingi ng paumanhin ang doktor at ipinabatid sa atin bida na magtatagal ng 11 araw o hanggang 15 araw pa bago ito muling makapag-participate sa mga batang mag-aaral na ikinagulat naman ng ating bida. Iniisip ni Yoon Cheon kung anong dapat nitong gawin at kung gagamitin naman niya ang system ay agad na maghihilom lahat ng kanyang pinsalang natamo, subalit ang ikinababahala niya ay kung gawin niya yon ay ang lahat ay maghihinala, lalo na ang doktor na nakatingin lang sa kanya na para bang may ipinagtataka ito. At patuloy pa ring iniisip ng ating bida na kung sa normal treatment lang siya magbabase ay paniguradong magiging kulelat siya sa lahat ng mga mag-aaral. At bukod pa dito ay hindi na niya alam kung anong mga nangyayari na sa labas buhat nung madala siya sa pagamutan. Mayabang naman ipinagmamalaki ng doktor na kung ibang doktor ang mag-aalaga sa kanya ay tatagal ng ilan buwan hindi kagaya ng sa kanya na sa maikling panahon ay mabilis ang paggaling nito dahil siya lang naman ang disipulo ni Baek Jong-woo. Habang ang ating bida naman ay hindi maipinta ang mukha sapagkat gugugol pa rin ang oras kung magpapagaling siya sa pagamutang iyon kasabay ng pagsasanay. At saad pa ng doktor, maaaring hindi ito makatulong ngunit magpapanggap ako na alam kong nag-aaral ka ng martial arts mula sa Right Guardian. Nagpasalamat naman dito si Yeon at ipinangako niya dito na sa darating na panahon kung mangangailangan ng tulong ang doktor sa kanya ay hindi ito magdadalawang isip na tulungan ito. Ngunit ipinahayag ng doktor na hindi siya umaasa ng kahit ano na halatang may pinaplano sa ating bida. At ito na nga biglang hinubad ng doktor ang pang-itaas na damit ng ating bida at saad pa nito na oras na para bigyan ka ng medical treatment na ikinagulat ng ating bida sa biglaang ginawa nito. At makikita sa reaksyon ng mukha nito ang pagkamangha sa korte ng katawan ng ating bida sapagkat sa kanyang kaalaman ay hindi naman ito nag-aaral ng kahit anong martial arts subalit ang hubog ng katawan nito ay mas maganda pa sa kanyang inaakala. Ilan sandali pa ay nag-isip ang doktor habang hawak ang isang karayom, malamang hindi niya nakuha sa pamamagitan ni Neigong. Natuto ba siya ng Neigong? At makikita na natin na sisimulan na ng doktor ang treatment na agad naman inaksyonan ng system sapagkat balak nito harangin ang mga gagawin treatment ng doktor, ngunit agad naman itong pinigilan ni Yoon. Tinanong ang system kung alam ba nito ang pagkakaiba ng atake at medical treatment. Matapos noon ay nakaramdam ng kaginhawaan ang ating bida sa hindi pagsuway ng system sa kanya at ipinaliwanag din niya dito na huwag basta-basta ito magre-react kung ang gagawin sa kanya ay isang uri ng medical treatment. At habang seryosong ginagamot ng doktor ang batang Panginoon ay humahanga ang ating bida sapagkat hindi nito nararamdaman ang anumang sakit sa bawat tusok ng karayom nito, habang ang system naman ay kinukopya ang bawat detalye ng panggagamot ng doktor. At napansin din ng ating bida na sa 6 na spots ng kanyang katawan ay tuluyan ng naghihilom. Nakakaramdam ng pagka-discomfort ang doktor sa pagmamasid ng ating bida sa kanyang mga ginagawa kung kaya't sinabihan niya ito na pumikit muna sandali. At habang nakapikit naman ang ating bida ay hindi naman ito magawang makatulog dahil sa pagpapaliwanag ng system sa mga bagay na natututunan nito sa ginagawang medical treatment ng doktor sa kanya. At lumipas pa ang ilang mga sandali ay nagbukas ang kanyang mga mata. Nagtanong sa system kung makakaya bang gawin nito ang paghilom ng kanyang mga pinsalang natamo ng dahan-dahan sapagkat kung gagawin nitong mabilisan ay maghihinala ang lahat sa kanya.
Sinabihan ang system na iperform ang paghilom gaya ng ginagawang treatment ng doktor sa katawan nito. At dagdag pa ng ating bida na sa panahon ng paghilom nito ay malilinlang nila ang doktor sa loob ng 2 linggo at makakapagsanay pa siya upang matutunan niya ang neigong o inner strength sa right guardian. At makikita na nga ang ngiti sa ating batang Panginoon sapagkat makakaya na nilang malinlang ang doktor sa loob ng 2 linggo sa pamamagitan ng system nito. At sumapit na ang umaga, mapapansin na ang pagsikat ng araw habang sumisigaw ang senior martial artist Ho Jin Chang ng Demonic Academy, ipinapahayag sa lahat na magsipaghanda na tinugunan naman ng lahat ng mag-aaral ng Mado. At pagkatapos nito ay nilingon nito ang Flame Lord upang ipagbigay alam na maari na itong magsimula sa kanyang sasabihin. Muling ipinabatid ng Flame Lord na kanyang ipapaliwanag ang susunod na pagsubok hanggang sa 2 pagsubok sa parehong paraan. Ipinabatid ng Flame Lord sa lahat na kailangan ng mga batang mag-aaral na makabisa nila ang mga basic taktik at stratehiya para maging mid-level warrior at bibigyan niya ang mga ito ng 21 araw habang makikita sa mukha ng Flame Lord ang kasabikan. At ating makikita ang pagkabigla sa mukha ng ibang mga mag-aaral sapagkat ang 20 araw na ibinigay na palugit ng Flame Lord ay napakaikli. At sa tingin ng mga ito ay napakahirap para sa kanila ang ma-memorize ang mga basic taktik at stratehiya ng ganong kabilis. Pahabol pa ng Flame Lord kung hindi ba raw nagtataka ang mga ito kung bakit 20 grupo lang, ito ay dahil sa loob ng 3 linggo ay 10 grupo na lang ang maaaring makapasok sa susunod na pagsubok. Sa muling narinig ng mga mag-aaral lalong kinabahan ang mga ito dahil kalahati ng mag-aaral ay mapapatalsik. Mayroon din mga napapaisip na sa kanilang grupo ay wala man lang kasamang top na mag-aaral na lalo nilang ikinabahala. At para sa 6 na sektang batang Panginoon ay ito ay medyo hindi mahirap at muli na naman ipinakita na masayang tumatawa ng malakas ang Flame Lord habang ipinapabatid pa nito na ito na ang una at pinakahuling pagsubok na magkakasama. At dagdag pa nito na huwag silang makipagkumpetensya sa isa't isa kung ayaw nilang bumagsak ng sabay-sabay. Sa kabilang banda naman ay pinupuri ng senior martial artist Ho Jin Chang ang Flame Lord sa magaling nitong pagpapataas ng moral, ngunit sa kabilang banda naman ay ganun din ito pagdating sa pagpapababa ng moral. Habang papaalis ang Flame Lord ay sinabihan na nito ang lahat ng mag-aaral na maari na ang mga itong magsibalik sa kanilang mga tinutuluyan. At bago pa ito tuluyang umalis ay ipinabatid nito na tuturuan sila ng isang staff na nakatayo sa kanilang harapan. At dagdag pa nito na ito rin ang magtuturo sa kanila ng basic tactics and techniques ng mabuti. Mabuti, sa narinig ng mga mag-aaral ay may mga pag-aalinlangan ang mga ito sapagkat kanilang nasaksihan kung gaano ito kastrikto nung may isang mag-aaral na umapila dahil hindi nito matanggap ang pagbagsak sa pamamagitan ng paghatol ng mga ito ng mali. At tuluyan na ngang tinapos ng Flame Lord ang usaping iyon. Kinaumagahan makikita natin ang lahat ng mga mag-aaral ng akademya at makikita din natin ang Group 8 Instructor Impyong. Ikinagulat nito nang makita ang 2 batang Panginoon at tinatanong nito kung ano pang ginagawa nito. At base sa mukha nito ay may mukha na naman itong pinaplanong hindi maganda at gustong tanungin ang instructor na agad naman sinagot ng instructor na hindi ito maaring tanungin ng may kaugnayan sa pagsasanay. Kinumpirma naman ito ng batang Panginoon na tama ito at walang kaugnayan dun ang kanyang katanungan. Buong kumpiyansang inihayag sa instructor na siya ang leader ng Group 8, ngunit agad na pinabulaanan ito ng instructor sapagkat sa susunod na araw pa ang pagpili ng mga tatayong leader. Ngunit patuloy pa rin sa pagpapahayag ang 2 batang Panginoon na ang kanilang isang miyembro ay nasa pagamutan pa rin at sumasailalim sa medical treatment kung kaya't ayaw nilang bumagsak sa susunod na pagsusulit. At dahil hindi rin ito umattend sa ceremony, ay hindi rin ito alam kung anong mga nangyayari at dagdag pa nito na gusto nitong ipaalam sa 7 kandidato ang nararapat nitong gawin. Subalit ang instructor naman ay tulala pa rin sa kaharap dahil hindi nito alam ang ibig sabihin nito. At makikita natin sa mukha ng 2 batang Panginoon na may masama nga itong pinaplano sa ating bida. Gusto nitong siya na ang magsadya sa ating bida upang tuluyang wakasan ito. Sa mga sinabi ng batang Panginoon ay pinuri naman ito ng instructor, at sinabi pa nito sa 2 Panginoon na pupuntahan nito ang 7 batang Panginoon upang iparating ang mensahe ng kapatid nito. Subalit nabigla naman dito ang 3 Panginoon hindi makapaniwala sa narinig. Nang papaalis na ang instructor ay ipinabatid nito na ito na lang ang pupunta sa kanyang kapatid subalit hindi ito nagustuhan ng instructor at nagpalabas ng killing intent, ipinabatid na ipinagbabawal ang mga mag-aaral sa lugar na yun nang walang anumang mahalagang gagawin. Sa narinig ng 3 Panginoon ay naggitngit ito sa galit sapagkat nasira na naman ang kanyang plano.
ipinagmayabang na naman na isa siya sa mga kandidato na batang Panginoon, ngunit hindi nito magawa ang anumang gustuhin. At makikita natin na nagpakumbaba na rin ito. Kinawayan naman ito ng instructor at sinabihan na maari na itong bumalik sa tinutuluyan nito. Nilingon ito ng instructor at tinatanong kung ano pang kailangan nito o kung may sasabihin pa ba ito. Mababang loob na sinabi ng batang Panginoon na maari bang ipabatid nito sa kanya kung kailan na maaring makasama sa kanyang grupo ang ikapitong batang Panginoon. Naunawaan agad ito ng instructor kung kaya't ipinabatid muli sa ikatlong batang Panginoon na kinabukasan na nito ipaparating dito kung anuman kalalabasan ng pagpunta nito sa pagamutan. At habang papalayo na ang ikatlong batang Panginoon, ay hihintayin niyang makabalik ang basurang kapatid. Dagdag pa nito na sana sa lalong madaling panahon ay maging okay na ito, at makikita natin dito ang demonyong ngiti na wari ay kaya talaga nitong gawin sa kapatid ang kanyang mga pinaplano. Sumapit ang gabi at sa ilalim ng bilog na buwan ay makikita natin ang Demonic Academy main building kung saan hindi maipinta ang mukha ng instructor. Sapagkat nalaman nito na 14 na araw pa bago muling makabalik sa pagsasanay ang ikapitong batang Panginoon dahil sa natamo nitong panloob na pinsala. Kung mananatili siya dito ng ganong katagal ay mahihirapan siyang makahabol sa ibang mag-aaral, pagsasaad ng instruktor sa doktor at dagdag pa nito kung wala na ba raw ibang paraan para mapabilis ang paggaling ng batang Panginoon. Sa sitwasyon ng ating bida ay sinabi ng doktor kung may neigong o inner strength lang ang ating bida ay maaring mapadali ito, ngunit sa kasalukuyang estado nito ay hindi pa ito natututo ng paraang ito. Muling nagtanong ang instructor kung wala na ba raw ibang paraan dahil ang pagsisimula ng pangalawang pagsubok ay pagkatapos ng 3 linggo nangangambang tanong sa doktor. Hindi makapaniwala ang instructor sa kanyang mga narinig mula sa doktor, nababahala sapagkat ayaw nitong maalis ang kanyang klase ng dahil lang sa ikapitong batang Panginoon. At maya-maya pa ay tinanong nito ang doktor kung maaari nitong makausap ang batang Panginoon, subalit sinagot naman siya ng doktor na kasalukuyang nasa pagpapahinga ang kanyang pasyente. Iniaalok ng doktor kung gigisingin ba ito na agad naman di sinang-ayunan ng instructor at inihayag na kinaumagahan na lang niya ito kakausapin sa pagbalik niya dito. At nagpaalam na nga ang instructor, ngunit bago pa ito tuluyang umalis ay binigyan niya muna ng isang tingin ang batang Panginoon. Napasambit na lang sa isipan na nakayanan nito makalagpas sa unang pagsubok pero sa susunod na pagsubok ay mukhang hindi na ito seswertihin pa. At sa kalaliman ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang batang Panginoon, ay ating mapapansin ang mabilis na paggalaw ng isang nilalang. Ito ay patungo kung saan naroroon ang batang Panginoon na hindi namamalayang may paparating sa kanyang silid pagamutan. At habang mahimbing itong natutulog ay bigla na lang may sumipa sa tapat ng kanyang bintana na biglang ikinagulat nito. Ito pala ay ang right guardian si Obmeng na masayang nakangiti at binabati ang ating bida. At dahil naamoy na naman nito ang masamang amoy ng alak, ay agad na napatakip ito ng kanyang ilong. At habang binubuksan nito ang takip ng bote ng alak na dala-dala nito, ay tinanong pa nito ang ating bida kung hindi ba siya nito babatiin bilang isang guro niya. Dagdag pa nito kung natapos na ba raw ng ating bida ang ipinamememorize niya dito. Nagtaka naman ang ating bida at ilan sa dali pa ay tinanong sa kanyang guro kung ito ba raw ay ang breathing method technique na papel na iniwan sa kanya. Naalala ng batang Panginoon na nung nagdaang araw ay siya ay kasalukuyang ginagamot pagdadahilan nito sa right guardian. Ngunit muli na naman nagtanong ang right guardian sa kanya kung hindi man lang ba talaga nito na-memorize ang breathing method technique. At dahil sa tulong ng system, ipinabatid sa right guardian na na-memorize niya ang mga ito. At sa narinig naman ng right guardian ay hindi ito makapaniwala sapagkat kahit na may matinding natamong panloob na pinsala ang batang Panginoon, ay nagawa pa rin nitong aralin at i-memorize ang breathing method technique na ibinigay nito dito kung kaya't. Pinupuri ito ng right guardian na ipinagpasalamat naman ng ating bida. Nagtanong ang ating bida kung bakit napasugod ng ganun kaaga ang kanyang master, at ipinabatid naman ng right guardian dito na sasanayin siya nito ng 2 linggo, habang ang ating bida naman ay gulat na gulat sa narinig. At dagdag pa ng kanyang master na kaya nito ginagawa iyon ay dahil kapag nakalabas na ito at kasalukuyan ng nasa dorm ay wala na itong kakayahan pa para maturuan ang batang Panginoon, habang ang ating bida naman ay seryosong nakikinig sa ipinabatid sa kanya. Muling ipinababatid ng right guardian na palagi niyang pupuntahan ang ating bida ng napakaaga upang maturuan niya ito at para di rin maghinala ang iba sa kanilang mga ginagawang pagsasanay. Habang ang ating bida naman ay nangangamba na baka may makakita sa kanila dahil sa loob ng Demonic Academy ay ipinagbabawal ang magpaturo sa iba upang makapagsanay.
At ilan saglit pa ay nagpasalamat ang ating bida sa Right Guardian sa lahat ng mga mabubuting ginagawa nito sa kanya. Subalit ipinahayag naman ng guro nito na kailangan na nilang magsimula sapagkat wala na silang oras pa na ikinagulat naman ng ating bida. Nagalit naman ang Right Guardian sapagkat hindi nito naintindihan ang ipinahayag nito kung kaya inutusan nito ang ating bida na tumalikod at maupo, ngunit sa bagal ng kilos ng ating bida ay pinagmamadali na niya itong kumilos upang masimulan na ang unang proseso, at sa takot ng ating bida ay dali-daling umupo ito nang wala ng tanong-tanong pa. At habang nakaupo na ang ating bida ay napapatanong pa rin ito sa kanyang isipan kung bakit ginagawa ito ng Right Guardian, at ilan sandali pa ay naupo na rin sa kanyang likuran ang Right Guardian at masaya nitong nasambit na. Mabuti naman at namemorya mo ang breathing method technique na ibigay ko sayo. Matapos nun ay unti-unti nang inilalapat nito ang kanyang mga palad sa likod ng batang Panginoon. Nagtanong naman ang ating bida kung ano ang gagawin nito na agad namang sinagot ng Right Guardian na wala na tayong oras pa kung kaya't kailangan kong magbigay ng konting daloy ng enerhiya sayo. At sa kanyang narinig ay nagtataka pa rin ito kung ano ibig sabihin ng Right Guardian. At ipinabatid din ng Right Guardian na ito ay isang paraan na naituro sa kanya ng kanyang master, na lolo nito. At dagdag pa nito na hindi na kailangan pang damahin ng ating bida ang chi sapagkat ito na ang gagawa ng raan para kanya itong matutunan. At makikita na natin na unti-unti nang nilalapat ng Right Guardian ang kamay nito sa batang Panginoon, at habang ginagawa niya ito ay binalaan niya ang ating bida na kung gagawa ito ng anumang ingay sa silid na yon ay tiyak na may magsisipuntahang mga tao, upang siya'y silipin, at tiyak na mabibisto sila sa kanilang mga ginagawa. At matapos nun ay makikita natin ang batang Panginoon na pinipigil ang sakit sa pagdaloy ng chi na ipinapasa sa kanyang katawan ng kanyang master. At sa kabila ng sakit na ito ay tinutulungan siya ng kanyang system upang maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa patuloy na pagdaloy ng enerhiya sa kanyang katawan ay naiisip ng ating bida na ang kanyang mga ugat ay napupwersa sa agaran pagpasok ng chi sa kanyang mga meridians dahil pakiramdam nito ay sobra na para sa kanya ang sumailalim sa ganitong proseso. Hindi makapaniwala ang Right Guardian sa kanyang napansin sa batang Panginoon sapagkat ang lahat ng daluyan ng enerhiya nito ay bukas. At dagdag pa nito na hindi man lang makikitaan ng kaunting harang sa daluyan ng meridians ang batang Panginoon kung kaya't ipinagtataka nito kung hindi ba talaga natututo ng neigong ang ating bida. At kapansin-pansin din sa hubog ng katawan nito na para bang sanay ang katawan nito sa mga pagsasanay, ngunit base sa kanyang pagkakaalam ay hindi pa natututo ang kanyang disipulo ng kahit anong uri ng martial arts kung kaya't ito ay napaisip kung may alam ba dito ang kanilang patriarka. Inaalala niya nung mga panahong buhay pa ang ina ng batang Panginoon habang ito'y kasama ng kanilang patriarka. At nakikita niya dito ang masasayang tagpo. Napapasabi na ang ina lang ng ikapitong batang Panginoon ang nakitaan niya ng pagmamahal ng kanilang patriarka, kung kaya't naghihinala ito na tinutulungan ang batang Panginoon ng kanilang patriarka ng palihim. At nang mga sandaling iyon ay nakangiting nasambit na lang ng Right Guardian, na mahusay ito at dahil sa kanya ay sapat na ang 7 araw para makabuo ng maayos na dami ng enerhiya. At lumipas ang mga sandali ay lumipat ang eksena sa Demonic Academy dorm kung saan ating mapapansin na may isang tama ng sipa ang tumama sa mukha ng isang mag-aaral. At ilan sandali pa ay nag-aalalang pinuntahan ito ng kanyang mga alalay at makikita natin na wala na itong malay. Galit na galit ang mga ito na binabantaan ang kaharap na hindi magiging madali ang pananatili nito sa loob ng Demonic Academy dahil sa pananakit nito sa kanilang ika-4 na batang Panginoon ng Poison Sect. Ngunit buong pagmamalaking ipinarating na mag-aaral na ito na wala itong pakialam kung sino ang kanyang binangga at dagdag pa nito kung sino ang mas malakas ay upo bilang leader ng Group 12 pagpapahayag nito sa lahat. Ito ay ang top 18 cadet Baekgi habang ang kanya naman pinatulog ay si Jongseom Cheon ng Poison Sect. Hanggang dito na lang po muna ang episode na ito. Sana po ay atin pa pong patuloy na subaybayan ang storya ng Nanomachin. At sa susunod na episode ay ating matutunghayan ang pagtatapos ng proseso ng ating bida, at ating din makikita ang seryosong mukha nito na para bang hindi na ito natatakot na harapin ang lahat. At sa kabilang banda naman ay ating matutunghayan ang galit na galit nitong ikatlong kapatid, at ating din masasaksihan kung paano naprotektahan ng ating bida ang kanyang sarili sa mga panganib na nagbabadya sa kanya.